Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang usapin dito sa ecosystem ni XRP. At ito po ay kung bakit hindi na posibleng makakreate pa ng higit pang XRP token mula sa original na 100 billion na supply po nito. Kasi marami pong haka-haka na pwede raw dagdagan ang supply ni XRP. Pero pag-uusapan po natin kung bakit ito ay imposible at kung ano po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor na interesado kay XRP, siguradong mahalaga po ang ating pag-uusapan na ito sa bidong ito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng mga kritiko tungkol sa supply ni XRP. Yan, marami po kasing mga kritiko. Kabilang na po si Ginoong Pierre Rochard. Yan, isa po siyang Bitcoin maximalist at saka Vice President of Research sa Riot. Yan, siya po ay nagsasabing may kapangyarihan daw umano ang Ripple na magdagdag ng bagong XRP tokens kahit lagpas na sa original na 100 billion na supply nito. Ayon sa kanya, posible raw ito na kung i-modify. Yan, posible raw ito kung i-modify ang XRPL software o baguhin ang mga escrow locks. May mga paratang din na hindi raw totoong decentralized ang XRP ledger. Pero legit ba ang mga claim na ito? Kaya yan naman ang malaking tanong dito sa mga pahayag na ito ni Ginoong Pierre Rochard. Kaya ngayon ay bakit po hindi posibleng dagdagan ang supply ni XRP? Ayon po sa isang XRP validator na kilala bilang VET, ayan, ay permanenteng nakafix ang supply ni XRP sa 100 billion mula pa noong inilaunch ang XRPL noong taong 2012. Ang Genesis account na naglalaman po ng buong supply noon ay hard-coded. Hard-coded na po ito sa ledger. Ibig sabihin ay transparent po ito at kahit sino ay pwedeng i-verify ang original na supply gamit ang mga public cryptographic keys. Dagdag pa ni VET, ang disenyo po ng XRPL ay may mga built-in security features na pumipigil sa paglikha o pag-create ng bagong XRP tokens. Isa sa mga mahalagang safeguards dito ay ang tinatawag na invariant checker. Kaya ang tanong ay anong ginagawa nito? Ayan, ang invariant checker ay sinisiguro po nito na walang bagong XRP na makikreate sa bawat transaction na nagaganap sa network. Kung sakaling magkaroon po ng bug na magtangkang mag-generate ng bagong XRP, agad po itong iba-block ng system. Kaya yan, ang tindi. Ngayon ay mayroon nga bang nangyaring accidental inflation sa XRP ledger? Ito ang nakakatuwang bahagi. Yan, wala pang insidente ng accidental inflation sa XRP ledger. Ipinunto po ni VET na ang Bitcoin mismo ay nakaranas ng ganitong problema noong August 2010. Dahil po sa isang bug, na-create po ang 184 billion tokens. Buti na lang naayos ito kaagad. Pero sa XRPL, wala pang ganitong issue kahit kailan. Ayan. Ngayon ay ano po ang epekto ng transaction fees sa supply ni XRP? Yan. Alam nyo bang deflationary itong si XRP? Sa mga hindi po nakakalam, ibig sabihin nito ay sa bawat transaction, may maliit po na bahagi ng XRP na nasusunog bilang bayad o fee. Dahil dito, unti-unti pong bumababa ang total circulating supply ni XRP. So, kung titignan po natin,
pabawas ng pabawas ang supply at hindi po ito nadadagdagan. Ngayon ay ano naman po ang sagot ng Ripple CTO sa mga paratang ni Ginoong Rothschild? Yan, si Ginoong David Schwartz, siya naman po ang Chief Technology Officer ng Ripple. Yan, siya po ay agad na rumesbak sa mga claims ni Ginoong Rothschild. Ayon sa kanya, kahit anong blockchain ay pwede pong ma-fork kasama na si Bitcoin. Pero hindi po ibig sabihin na kapag nag-fork ang XRPL software at tinanggal ang supply restrictions, magiging valid ito sa original XRP network. Ang adoption po ng bagong fork ay nakasalalay pa rin sa consensus ng community. Idinagdag pa ni Ginong Schwartz na kahit si Bitcoin, theoretically, ay pwede kang gumawa ng fork at alisin ang 21 million na Bitcoin supply limit. Pero wala namang obligasyon ang original Bitcoin network na tanggapin ito. Kaya parehong logic po ay applicable sa XRP Ledger. At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito? Yan, para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor na interesado kay XRP. Yan, para sa atin dito sa Pilipinas, mahalaga po ang impormasyong ito dahil nagbibigay po ito ng peace of mind na hindi po dadami ang supply ni XRP ng basta-basta. Sa mundo ng crypto, ang scarcity o kakulangan po ng supply ay isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang value ng isang token. Kung garantisado na hindi po madadagdagan ang supply ni XRP, mas may kumpiyansa tayo na ang presyo po nito ay may potensyal na maging stable o tumaas pa sa hinaharap. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang malinaw dito, ayan, ay may matibay po na seguridad at disenyo ang XRP Ledger na siyang pumipigil sa pag-create ng bagong XRP tokens. Yan, hindi po ito tulad ng fiat currency na pwedeng basta-basta i-print ng gobyerno. At kahit anong paninira mula sa mga kritiko, hindi ito makapagpabago sa fundamental rules ng XRP Ledger. Kaya sa mga nagdadalawang isip dyan, tandaan na si XRP ay may built-in safeguards na nagbibigay proteksyon sa supply nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.